Mananatiling payak na Kristiyano o hindi siya tinatawag na Lone Ranger. Kundi binigyan tayo ng isang paraan para tayo po ay mag-mature, lumago sa ating pananampalataya. At ating tatalakayin ngayon, I hope na ito yung pinaka ayaw ng mga ibang simbahan, because those churches ay hindi na nila pinapractice ito, dahil kapag ito ay pinpractice nila, maaaring mauubusan sila ng miyembro. Pero tandaan po natin, isa itong marka ng isang tunay na simbahan. Kaya pangatlong marka ng isang tunay na simbahan. So kapag wala nito, huwag na kayo umattend doon sa simbahan yun. Right? Kaya ating pag-aaralan about the church discipline. I hope na marami po kayong katanungan po dyan. Right? But for that, bago po natin tunghayan ang mga bagay na dapat nating matutunan regarding church discipline, ay meron muna ako sa inyo ipukwento. I hope na ito ay napakinggan nyo na or nabasa nyo na itong kwento na to. Perhaps you have heard the story of Shrek. Iba yun iba yung pelikula na Shrek. Pero the same name, the same character. Yung green ba? Oo, pero hindi yun. Iba yun. I don't know kung tama lang ang kwento nito o parehas lang. Kasi siguro doon kinuha yun. Shrek kasi ito ay sa original story ay pangalan to ito ng isang tupa. Right? Kaya siguro maaaring ngayon nyo lang mapakinggan. So pakinggan po natin yung kwento. But before that, let us pray first. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa araw na itinangi po ninyo. Araw kung saan ay napakabuti at napakaganda para sa lahat ng mga mananampalataya, upang gayon o Diyos ay masayang maglingkod, masayang magpuri sa inyo. Sa oras na ito, Diyos, ay alam po ninyo ang laman ng aming mga puso. Ito po ay nais ka namin itaas sa aming pagpupuri po sa inyo, Diyos. Kaya tanggapin po ninyo ang aming marugdog na pagsamba, pagpapasalamat sa ng bagay na patuloy na ginagawa mo po sa inyong mga Diyos. Salamat po sa mga aral o mga bagay na katotohanan na pinamamalas niyo po sa amin upang kami po ay tumibay sa aming pananampalataya. Kaya sa oras pong ito ay limas po namin ang tulong ng banal na Espiritu na siyang magbigay po sa amin ng kaliwanagan, siyang magturo po sa amin lahat ng mga katotohanan. Kaya Diyos, patawad po sa lahat ng mga pagkukulang at mga kasalanan na nagawa po namin. At salamat po Diyos sa biyaya na aming natanggap, lalo na po ang kaligtasan na ginawa niyo po sa amin. Ito po ay ini-enjoy po namin sa aming buhay. Kaya salamat po Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Right, so ang pangalan ng istorya pong ito ay Shrek. Isa itong tinatawag na merino sheep. Tupa. Kung saan ang tupang ito ay isang special na tupa na meron siyang napakalambot na balahibo. Which is, ito yung tinatawag na tawag ito, pang-commercial na tupa. Right. Ito yung tupa kung saan ay makakapal ang mga balahibo nito. Makikita ito sa bansang New Zealand. Mga ganitong klaseng tupa.
So, ito ang kanyang pangalan, kung saan ay sa mahabang panahon siya ay itinanyag sa isang pangkalahatang kasikatan. Right? Bakit? Kasi itong tupang ito ay pinagbawalan niya ang kanyang pastol o yung kanyang shepherd sa loob ng 6 na taon dahil ang tupang ito ay galit siya pag siya ay ginugupitan. Kasi ang mga tupang ito ay kailangang gupitan at least once a year. At kung hindi ito gugupitan, lalago ito, lalaki ito. It takes 6 pounds ang kanyang bigat. Delikado para sa kanya. Although, yung process naman ng shearing, ibig sabihin yung paggugupit, it takes 10 minutes lang. 10 minutes lang. So, itong tupa na ito ay kinususuklaman niya na siya ay gupitan. It is enough para siya ay lumayas at iwanan ang kanyang mga kapwa tupa. At ito ay nagtago sa loob ng isang kuweba. Merong ganong Kristiyano na ayaw makisama sa kanyang kapwa Kristiyano, kundi gusto niya ay siya ay nag-isa. At ito po ang nangyari sa kanya. No? Itong tupang ito ay nagtago sa isang kuweba kung saan ay sinubukan niya na siya mismo ang siyang magiging pastol sa kanyang sarili. Ibig sabihin, siya ang nag-iingat sa kanya. So, during the time, in 6 years times, ang kanyang tagapastol o ang kanyang shepherd ay mahirap na niyang makilala. Ang tupang ito kung saan ay natagpuan sa loob ng isang kuweba. Tandaan po natin, katulad ng sinabi ko kanina, ay meron siyang more than 6 pounds na balahibo. Ay, bigat nun. Yung kanyang wool. Yung tinatawag na balahibo niya, yun. Right? So, ibig sabihin, itong balahibo pong ito ay sapat na to produce more than 20 suits for men. Imagine, yung balahibo niya, 20, let's say, Americana. No? Ang susot. Ang susot ito. So, ibig sabihin, dala-dala niyang balahibo, almost 20 suits. No? So, habang ang balahibo pong ito ay isang seryosong problema para sa kanyang kalusugan. At risky ito para sa kanya. Why? Dahil ang tupang ito ay limitado ang kanyang galaw. Dahil sa sobra ng bigat, sa sobrang kapal ng kanyang balahibo, ay ano lang siya, yung paggalaw niya ay maikli lang dahil nga sa kapal. At sa lahat, ay pwede siyang night stroke. So, dahil sa araw, sa init ng araw. Dahil sa panahon. At hindi lamang ito ay maaaring ma-stuck siya sa isang lugar o maipit siya sa isang lugar. Hindi na siya makabulos. Of course, mamamatay ang tupang ito at magugutom siya. Magiging pagkain siya ng mga predators, ng mga ibang hayop. Right? So, ganito yung tupang ito. While itong storya pong ito ay nakakatawa. Nakakatawa itong storyang ito
pero isang malaking ilustrasyon sa kahalagahan po ng isang church discipline. Okay, sa kang Kristiyano, magtatago ka, what will happen to you? No? After na maging Kristiyano ka, ay hindi ka na sumisimba, nagtatago ka na, so what will happen? So, sometimes, katulad po tayo ng tupang ito, no? Ang sarili natin ay gusto natin lumayas, humiwalay sa kapwa nating Kristiyano, saan tayo ay nararapat nandito sa loob ng simbahan. Sa simbahan kung saan ang naghahari ay ang ating Panginoon. Sometimes, we'd rather hide in caves. Namumuhay po tayo sa sarili nating pamamaraan bilang mga Kristiyano. Right? Ayaw natin na magkaroon po tayo ng accountability sa buhay ng mga Kristiyano o sa buhay po natin. Kaya isang problema sa buhay ng isang Kristiyano. No? Dahil gusto ng isang Kristiyano ay mamuhay siya ng sarili lamang. Diba? Sometimes, ganun po tayo. Nagsasarili po tayo. And sometimes, nagtatago po tayo. Right? Alam natin na ito ay hindi tama. Pero ang tendency po nito, katulad po tayo ni Shrek. Katulad po tayo ng tupang ito na meron tayo. Right? So, tandaan po natin, ang ating Diyos, ang siyang ating tagapastol. He is our shepherd. The Lord is our shepherd. So, it means, alam niya kung sino ang kanyang mga tupa. Right? So, sa kanyang pagmamahal at pag-iingat sa atin, binigyan po tayo ng isang mapagpala o biyaya kung saan ay tinatawag na church discipline. Right? Bago natin hukayin ang subject na ito, ay narito ang apat na beneficiary ng church discipline. Maaaring ngayon nyo lang ito makita, no? Because some churches do not practice this means of grace dahil akala nila mauubos ang kanilang mga membro the moment na ito ay kanilang in-apply. I mean, it's true. Dahil kapag ito ay in-apply, lumalayas ang mga Kristiyano at lumilipat sa ibang simbahan. Kaya ito ang kanilang inaayawan. But again, isa ito sa mark ng tunay na simbahan, yung pinapractice ang church discipline. Kapag wala ito, huwag ka nang pumunta sa simbahang pumutuwad because delikado po ito sa isang Kristiyano. Hindi lang sa iyo, kundi sa mga kamag-anak mo o sa mga pamilya mo na mga Kristiyano. Okay? So, ito yung apat na dapat po natin makita. Ito yung paraan kung saan ang church discipline ay natutulungan po ang bawat isa po sa atin. Number 1, church discipline reminds you, me, that I belong to Jesus. Ito ay paalala na ikaw ay kasapi sa ating Panginoong Kristo. Bilang Kristiyano, hindi ka nagsasarili. You are not belong to yourselves. Tandaan mo, binili ka ng isang price na walang katumbas. Saan ito yung pinaka precious blood of our good shepherd. Ibig sabihin, kapag binili ka na ng ating Panginoon,
ng kanyang banal na dugo, pag-aari ka na, hindi ka na sa sarili mo. Right? So, isa itong palatandaan na kapag hindi ka dinidisiplina, ay hindi ka, kundi isa kang sanggano, bastardo ang tawag doon. Diba? Alam naman natin na ang mga magulang natin ay madalas dinidisiplina tayo once na tayo ay nagkamali. So, ganun din ang simbahan. Right? So, tandaan po natin, ang ating mabuting pastol, ang siyang nagbigay ng kanyang sarili para sa kanyang mga tupa. Ayon po sa John chapter 10, verse 11. Pasa po tayo sa huli. Pakibasa, Sister Steph. John 10:11. Yes? I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Okay. So, yan po ang sinasabi ng salita ng Biblia. Right? So, ibig sabihin, tayo po ay pag-aari ng ating Panginoon, hindi na ikaw. So, ang Panginoon na ang iyong Panginoon sa iyong buhay. Ibig sabihin, ang Panginoon Hesus, siya ang iyong kabutihan. Right? Sa pamamagitan niya, ikaw ay naitama sa harapan ng Diyos. Ang kanyang kamatayan sa krus ay pinansila lahat ng mga utang na meron ka. Mga kasalanan na dati ay iyong minamahal, mga kasalanan na ikaw ay ginagawa o kasalanan na minana, ang lahat po ito ay pinansila ng ating Panginoon. At higit sa lahat, ay pinangakuhan ka ng buhay na walang hanggan after resurrection. Pag hindi ka namatay ngayon at umabot ka sa tinatawag nilang rapture, okay lang. Pero pag tayo ay namatay ngayon, ay pagdating ng resurrection, ay yung pangako ng Panginoon na may buhay na walang hanggan, ay makakamtan po natin. So, ibig lang sabihin, ang Panginoon kung saan ikaw ay tinubos niya, ibig sabihin, siya ngayon ang nagro-rule sa iyo. Right? Tama ba yun? Panginoon ang nagro-rule sa atin, hindi na ang ating sarili. So, ibig lang sabihin, kung ano ang sinasabi ng Biblia na iyong pinaniniwalaan at yan ngayon ang iyong pinamumuhay. So, ibig lang sabihin, church discipline holds me or holds you accountable for this. Right? Ibig sabihin, ang disiplina po ito counts for your doctrine and life. So if you try to wander off, halimbawa, yung mga natutunan mo ay mga bagay na katotohanan na iyong matunghayan sa loob ng simbahan, at kapag ito ay inayawan mo, right, itinatakwil mo, of course, there is a discipline. Why? Because Jesus, right, sabi ko nga kanina, hindi lang ikaw ay kanyang minamahal, kundi ikaw ay iniingatan. So, ibig lang sabihin, the moment na ikaw ay lumayas o umayaw sa mga bagay na ito, again, Jesus wants you to turn back and bring you back. Right? O sakaling nagkaroon ka ng problema, right? Of course, gagamitin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng church discipline. Right? Pag ibig sabihin, kapag ito ay nangyari, you are belong to Jesus. Okay?
Ayun na, sabi natin, kapag ang isang ama ay hindi niya dinisiplina ang kanyang anak, hindi niya mahal yun. O maaaring bastardo yun. Pinababayaan na lang. Pangalawa, church discipline reminds you that you are a part of Christ's flock. Ito ay nagpapaalala sa atin, sa inyo, na tayo ay kasama sa kawan ni Kristo. Tandaan po natin, Christianity is not a solo affair. Hindi ka nag-iisa. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nag-iisa. Right? Pagamat ang ating pananampalataya o ang ating relasyon kay Kristo ay tunay na personal, pero hindi po ito private. Like, sa mga natutunan nating mga nakaraang means of graces tulad ng preaching, baptism, Lord's Supper, prayer, lahat pong ito ay ibinigay ng Diyos para sa atin. Imagine, niligtas ka na, sinupplyan ka pa ng mga bagay na dapat natin gawin. Hindi tayo maniniwala doon na after salvation, bahala na ang Diyos. Ibig sabihin, bahala na ang Panginoon. Kasi yun yung natunayan natin eh. Kung ano ang nililid ng Holy Spirit, bahala na siya. So, ibig sabihin, wala nang responsibilidad ang isang Kristiyano. Okay? So, yan ay totoo. Okay? Tandaan po natin, nung tayo po ay mabaptize, ay dinala po tayo sa isang covenant church or covenant community kung saan ang Panginoon mismo ang nagtayo po nito. So, ibig lang sabihin, tayo bilang mga Kristiyano are living stones in His temple. Sa simbahan nito, kayo, yung buhay ng mga bato ng simbahan ito. Hindi yung mga actual ng bato, kundi kayo. Kayo, yung tunay na mga bato, kayo yung mga buhay. Okay? At hindi lamang po yun, kundi kayo ay kasapi sa pamilya ng Diyos. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay kanyang dinala ang kanyang mga tupa sa isang safety na lugar, sa kanyang safe hold. Right? At sa pamamagitan po nito, sa mga bagay na mga natutunan po natin, this is our green pasture. Hindi yung green pasture, yung nagtatama siya. Mga material na bagay. Nandito ka ngayon sa pinaka-green pasture, no? Kung saan natututunan mo yung mga katotohanan na nagpapatibay sa iyong pananampalataya. This are the green pasture. No? Hindi mga tigahan na pasture, hindi green pasture. No? So, ibig lang sabihin, nandyan ka, no? Sa isang safe na lugar. What are those? Green pasture. First, the ministry of the word. Kung saan, sabay-sabay po tayong lumalago at tumitibay. No? Kung saan, ang simbahan pong ito ay merong tinatawag ng mga leaders. Nandiyan ang pastor, nandiyan mga elders natin. Hindi ko alam. So, sakot na rin lahat. Lahat po tayo dito. Walang basta di ko, di ko tayo, lahat po tayo. Ganun po yun. Because we are loving. We are love to serve. Diba? Ginagawa natin po ito dahil minamahal natin ang simbahan ng Panginoon. Hindi sa pilitan. Right? So, ibig lang sabihin, ini-enjoy po natin ang buhay dito sa loob ng simbahan bilang kinakatawan ng simbahan. Di ba?
Wala bang nag-i-enjoy sa inyo dito sa loob ng simbahan? Yan, ayaw ng Panginoon na ang kanyang mga tupa ay magkawatak-wata. Ayaw ng Panginoon na ang kanyang tupa ay magtago sa kuweba na katulad nitong tupang ito, straight. No? Ay nagtago dahil ayaw niya. Okay? Yan yung molde na hindi yan ang mold na gusto ng ating Panginoon. Right? Hindi gusto niya ay bawat individual, bawat Kristiyano belong to church. Why church discipline as it holds you accountable for your doctrine, yung mga natutunan mo, at yung pamumuhay mo. Ibig sabihin, accountable ka dyan. Pero the moment na ikaw ay sumablay, merong tinatawag na church discipline. Why? Dahil gusto ng ating Panginoon bumalik ka. Hindi pa natin pinag-uusapan pa dito yung purpose ng church discipline, the necessity of discipline. Marami pa tayong pag-uusapan. Ito, introduction lamang po ito. Sinasabi, kinukwento ko lang ito para makita mo yung benefits. Kasi the moment na nag-start tayo, baka mamaya, umingiwi ka na dyan. Ayaw mong ma-church discipline. Although, ang church discipline, sabi ko nga, extension ng pagmamahal ng Diyos. Samantala, ang church discipline, sa kanila, pants niya. No? Impyerno sa kanila, ang church discipline. Ha? Pero sa atin, gusto mo, pa-church discipline para nakaupo na lang ako dyan. Nakikinig na lang, di ba? Balo na kayo dyan. Basta ako'y nakikinig. Pero hindi, inaayawan. Right, so patuloy po tayo. No? By next week siguro, doon na tayo mag-start. Pinapakita ko lang 4 na benefits na makukuha ng isang Kristiyano when it comes to church discipline. Right? So, pangatlo, church discipline helps the flock stay healthy. Wow, healthy pala pa sa atin ito. Hindi ito punishment. Kundi ito ay kalusugan ng isang Kristiyano. Tandaan po natin, ang ating mabuting tagapag-pastol, no? Ang ating good shepherds, mahal ka. Mahal niya ang kanyang mga tupa. Right? At gusto niya malusog ang kanyang magiging tupa, ang kanyang mga tupa. Okay? So ay hindi lamang ang ministry of the word ang ibinigay, kundi ang sakramento para gawin natin po ito. And also the ministry of church discipline. Right? Church discipline applies His word to our personal lives for the sake of the church purity. Right? Maaaring mabanggit natin yung bang purpose ng church discipline. Right? Para ma-maintain ang purity ng isang simbahan. At hindi lamang po yun, kundi yung maturity and spiritual nurture. Right? Matthew chapter 18, verse 15 to 17. Pakibasa, Brother Anthony. 18, verse 15 to 17. Moreover, thy brother shall trespass against thee. Go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast made thy brother. Verse 16. But if he will not hear thee, then take with thee 1 or 2 more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word be established. Verse 17. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a Babylon. Right. Yan po yung isang context ng isang church discipline. Pero hindi mo tayo dyan. Binabanggit ko lang kung ano po yung magiging dahilan o ano ang magiging bunga kung bakit mayroong church discipline. No?
ay magiging healthy ka. O, hindi ito punishment. Hindi ito impyerno para sa mga Kristiyano. Right? Hindi ito ay isang paraan para magiging malusog ang isang Kristiyano. That's why when we are tempted to live in disobedience, Christ uses church discipline to warn us about the consequences of our sin. Kaya nga ang church discipline, napakaganda. Right? So, maaring ikaw ay nakalimot kasi naging strict ka eh. Nagsarili ka, kaya walang mga kapatid na gumabay sa'yo o walang tumingin sa'yo, kaya ginawa mo na yung gusto mo. Right? Church discipline ay isa pala itong paraan para ikaw ay mawarningan at malaman mo kung ano ang magiging consequences po nito. Right? Romans chapter 16 verse 17. Pakibasa sa Sister Ned. Chapter 16 verse 17. Romans 16. Romans 16:17. Now I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which you have heard, and avoid them. Okay, no? So ito sa mga bagay na dapat natin tingnan. Another verse in 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Pakibasa Sister Sarin. 2 Thessalonians 3:6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. Right, another verse in Titus chapter 3 verse 10. Pakibasa Brother Marvin. Titus chapter 3, verse 10. Reject a divisive man after the first and second admonition. Right, with all these verses, right? Kung tayo po ay mapawalay, if we go astray, He uses church discipline to correct us and bring us back to feed on His word and walk in paths of righteousness. Imagine, no? Ayaw ng Panginoon na ang kanyang mga tupa ay mapaliwala. Diba? Hindi. May mga Kristiyano na talagang nagwawala. Ayaw nila. Right? Pero ganun pa man. When it comes sa pinaka-worst talaga, dumating ng excommunication, but still, the church is still open. No? Kapag yan ay nag-repent, ay makakabalik po siya in the future. So, nandoon pa rin yung kanyang, yung pag-iingat ng ating Panginoon. Huwag mo lang tatakasan. Right, so balik po tayo. So, ibig lang sabihin, ang pinaka-goal ng church discipline is not shame. Hindi ikaw ay pinapahiya. Kasi sometimes, yun ang the moment na na-expose ang kasalanan, sabihin ng ibang Kristiyano, pinapahiya mo na siya. Kaya, talon ka agad. Magsusumbong sa ibang simbahan, pinahiya ko ng simbahan. Maalam mo ng simbahan. That's why, it is the wisdom of the church. Kung bakit ang taong ito ay lumilipat. Kung wala ang wisdom ng church, hindi niya makikita yun. Tatanggap na lang ng tatanggap. Para tandaan po natin, ang kasalanan ng Kristiyano yun ay infectious yun. Delikado yun. Makakahawa yun.
Right, so with that, ay sa susunod makikita po natin kung ano ang napaka delikado, no? So hindi lamang shame or punishment, but restoration. I-restore. I-restore ang isang dinidisiplina. Kahit dumating sa pinakamalungkot na kaso sa isang Kristiyano na nagmamatigas and he refuses to repent of their sin, right? Kung sakali man nagmamatigas po ito, kailangan i-excommunicate. Kasi pa, salita ng Diyos po ito. Dapat po natin sundin. Though this is unloving sa kanila, pero sa atin, this is lovable para sa atin. Ang taong yan, bilang mga kapatid po natin, ayaw. No? Kaya nga, napakalungkot sa isang kapatid. Bilis, siya yung pinaka-precious, no, ng ating Panginoon ay mawawala po sa nakakalungkot. Kung sakali man magmamatigas at hindi siya magre-repent ng kanyang kasalanan, because darating sa kanyang magkakataon. At bagamat nangyari yun, still, the opportunity for repentance and restoration still possible. Kaya nga, sa ibang himnal, meron doon sa likod, meron doon mga nakasulat doon na may form ng restoration. Sa mga alam mo, kung meron tayo doon sa himnal. Sa himnal, nakulay pula ata meron yung mga form doon about restoration. Ibig sabihin, may mga form doon na dapat natin gayahin. Right? So, biglang sabihin, restoration and spiritual health is the objective. Ito yung objective ng church discipline. Ito yung ating minanasa sa mga Kristiyanong nakapariwara. Right? Hindi totoo yung sinasabi nila na itinapon natin sila. Hindi yung totoo na sila ay pinagmalupitan. Sila ay hindi binigyan ng consideration. Right. Pangapat, church discipline reminds you that you are loved by your Father. Diba? Sino ang magulang? Nagmamahal na magulang na hindi niya din disiplina ang kanyang anak? Wala. Maliban na lang kung pabaya talaga yung magulang. Maliban na lang kung mayroong nanakit. Kung may galit. Ang amang iyon. Malamang hindi niya didisiplina ang kanyang anak. Pero sa atin, sa good father, kayo man, magiging mabuting ama, hindi nyo buhay gagawin. Hindi i-apply po ninyo ang disiplina sa inyong. Now, the book of Hebrew, ito ay nagpapaalala sa atin na isang ama na hindi niya dinidisiplina ang kanyang anak ay isa siyang masamang ama. Right? Masamang ama ang tawag sa kanya. Pero ang isang mabuting ama, malamang magiging tapat at magiging malumamay sa kanyang pagdidisiplina
sa kanyang anak. Why? Because He loved. Tandaan po natin, God is treating you as a son. For what son is there whom his father does not discipline? Ibig sabihin, meron bang ama na hindi nagdidisiplina ng kanyang anak? Right? Kung ikaw ay hindi dinidisiplina, ibig lang sabihin, you are illegitimate children, not son. Right? Kung sakali man dinidisiplina ka ng iyong ama o ng iyong mga magulang, ay ito ay nire-respeto mo. How much more? Kung ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Di ba? Dahil yung pagdidisiplina sa atin sa maikling panahon, ang kalalabasan po nito ay mabuti para sa iyo. At kabutihan para sa iyo. Bakit? Dahil gusto ng Diyos, gusto ng ating Panginoon ay magiging kaakibat mo ang kanyang kabanalan. Bagamat ang panahon ng pagdidisiplina, maaaring ito ay masakit. No? Maaaring ito ay hindi maganda para sa iyo. Pero later on ay magiging peaceful at magbubunga ito ng kabutihan. Why? Dahil ito ay isang training. So, discipline, it is a training. So, ang sabi nila, ang pagdidisiplina ay parusa. Pero ito pala ay training para sa mga Kristiyano. Hebrews chapter 12, verse 7 hanggang verse 11. Pakibasa Crystal. Hebrews chapter 12, verses 7 to 12. 7 to 11. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as son. For what son is there whom his father does not discipline? Verse 8. If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they discipline us for a short time, as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, that we may share his holiness. Verse 11. For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have praised God. Alright. So, ngayon, alam na natin na ang pagdidisiplina na pala ay training para sa atin. So, it means, let us then be trained by church discipline. No? Kaysa i-despise natin ito. Kaysa aayawan natin ito. Dapat ipagpapasalamat natin ito sa Diyos. Right? As a church, dapat natin panatilihin po ito. We have to remain faithful. Ito yung task po natin. Right? Kaya bilang Kristiyano, bilang mga membro ng simbahan, let us commit ourselves praying for lalo na sa mga post, sino ba ang nagbibitaw ng church discipline, mga elders, members. Sana ay magawa ito ng merong katapatan. Magiging tapat tayo kay Kristo by administering discipline according to the Word of God.
That's why in Hebrew chapter 13 verse 17, pakibasa, Brother Mark. Hebrews chapter 13, verse 17. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Right. Ito yung tungkulin ng mga leader ng simbahan. So as a member, ay dapat alalahanin natin ang ating mga vows. Right? May mga vows ba tayo during the time kung saan ay naging membro tayo ng simbahan? Of course, meron. No? Meron tayo, mga sarili-sarili po tayong mga pangako. So we have to remember our vows as a member of Christ Church. Right? It is, of course, let's honor our good shepherd as he rules our lives. Don't be like Shrek. Huwag tayong magiging katulad ng tupang ito na nagtago at para sa kanyang sarili lang. Right, so yun po yung ating umpisa, introduction sa ating church discipline. No? Next Sunday, pag-aaralan din natin about the purpose, the necessity, and there are two church discipline corrective. Ano yung isa? Siguro, Formative at unity. yun. Formative, ano yung isa? Unity. Unity, isa iba, corrective, and formative. Yun po yung ating